Dapat nga ba tayo magparehistro sa BIR as an online seller? Kung online seller ka na katulad ko at hanggang ngayon ay naguguluhan ka pa din kung magpaparegister ka sa BIR, eto, panoorin mo. Kasi mga momshies and popshies, katulad nyo, isa din ako sa mga nalungkot nung nalaman kong kailangan nang magpa-register sa BIR. Kasi BIR pa lang naiisip ko na agad, madaming babayaran, malaki yung makakaltas, which is mali mga momshi. Napakadaming misinformation na kumakalat sa online, lalo na sa ating mga online sellers. Yung iba nagkukwento pa ng mga experience nila, hindi ko nga alam kung totoong experience nga ba nila yon or nananakot lang. Kasi isang way din yan mga momshi para mabawasan yung mga sellers at sila na lang yung matira. Saka napapansin ko yung mga nananakot, yan yung mga dummy account, mga hindi legit na account, yan yung mga madalas nagko-comment na mga negative. Na as an online seller at first time lang magpaparegister sa BIR, ayan, matatakot ka naman sa mga sinasabi nila. Pero ako, bilang isang negosyante, syempre hindi tayo susuko dahil lang sa BIR. Pinag-aralan ko yan maigi, mga momshi, kung ano ang the best na tax type na maganda para sa ating mga online seller na hindi naman kumikita ng more than 3 million. Ang tax type na dapat sa atin is 8% non-VAT. Ito kasi yung tax type na hindi natin kailangan ng bookkeeper or ng accountant, kahit tayo lang pwede na. Hindi mo din kailangan humingi ng mga resibo or namumblema ka talaga, wala talagang resibo na binibigay yung supplier mo. Siguraduhin nyo lang din na tama yung pricing nyo kasi isa din yan sa mga concern ng mga online sellers. Wala na daw matitira sa kanila kapag ka nagpa-tax pa sila or nagpa-register sila sa BIR. Yun nga yung mali natin mga momshi. Dapat yung presyo natin ay tama. Kung sakali lumaki yung negosyo mo at magkaroon ka na at kailangan mo na talaga iparehistro yan sa BIR, dapat talaga may kinikita ka pa rin kahit naka-register ka na sa BIR or marami ka nang binabayaran na expenses sa negosyo mo. Kung maliit lang talaga yung tubo mo dyan, dapat mag-adjust ka na ng presyo. Kasi ganyan talaga ang nagne-negosyo mga momshies. Haharapin talaga natin yan balang araw kung gusto nyo talagang lumaki yung negosyo nyo. At hindi lang tayo magstay sa less than 3 million. Ang goal natin is 3 million pataas. So, laban lang mga momshies and popshies, wag tayong sumuko dahil lang dyan. Kaya kung ang goal mo ay lumago at gumanda ang negosyo mo, wag mo tong sukuan, momshi. Laban lang, kaya natin to. Madami naman nagtutulungan ngayon sa ating mga online sellers. So, kung may mga questions kayo, wag mahiyang mag-comment, magtanong, mga momshies. Tingnan natin kung kaya natin sagutin lahat yan. Sana may natutunan kayo ngayon ulit kay Mami Chris.